ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tiwala kapag nasira ay hindi na basta-bastang mabubuo at may babalik sa dating hulma. Ang tiwala kapag nasira, malaki ang tsansang manatili itong sira. Ikaw, may nakasira na ba sa iyong tiwala? Hindi madaling ibalik ang tiwala na nasira. Mas lalong hindi madaling buuin ang mga bagay na nasira dahil sa sobrang pagtitiwala. Lalong-lalo na sa relasyon. Oras na masira ang iyong tiwala sa iyong karelasyon, oras na lang ang makapagsasabi kung kaya pa bang ibalik ang dati. Hindi na bago sa atin ang masira ang relasyon dahil sa panloloko. Mas lalong hindi na bago sa atin ang mawasak ang tiwala dahil maling tao ang iyong pinagkatiwalaan. Sa ating kwento ngayong araw ay ipapakilala ko sa inyo si Candy, ang ating letter sender na minsan ay niloko. Ang ating letter sender na gustong subukan kung kaya pa bang maibalik ang tiwala gamit lang ang natitirang pag-ibig para sa iyong karelasyon. Alamin natin kung kaya pa bang idikit pabalik ang tiwalang nabasag ng minahal mo. Dito namang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ano ba ang mas madaling ibalik? Pag-ibig na naubos o tiwalang hindi nabuo? Ito ang naging paulit-ulit kong tanong sa sarili ko noong nahuli ko ang panloloko sa akin ni Neil. Ako nga pala si Candy, 27 years old. Sa aking kwento, ibabalik ko at gagawing hilawang sugat na minsan ko nang naranasan dahil sa pangangaliwa ng aking karelasyon. Naalala ko pa 10:30 noong nagpunta ako sa isang luma at tagong motel. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba habang pinagmamasdan ng bawat taong lumalabas sa motel na yon. Sinubukan kong hanapin ang pamilyar na mukha. Halos 2 oras na akong nakatayo doon, kakahintay sa inaabangan ko. Sumakit ang leeg ko kakalingon sa bawat yapak na marinig ko papalabas sa motel na yon. Kabado ang puso ko sa bawat lalaking nakikita kong nag-check out. Idinarasal ko na sana ay hindi si Neil yon. Sana hindi ang boyfriend ko ang lalabas doon. Pero hindi dininig ang dasal kong yon. Lumipas lang ang 1 pang oras ay nakita ko siya. May kasama siyang iba, naging triple ang kabog ng puso ko. Hindi ako nagkamali. Siya nga yon. Nakatitig ako sa kanya at hindi pa niya ako napansin na nandun. Masyado itong nakafocus sa kasama niyang babae. Sa tansya ko, mas bata ito ng 7 taon sa akin. Kaya siguro naisip ni Neil na patulan at idala ito sa isang motel. Nasaktan ang pagkababae ko sa nakita kong lambingan nilang dalawa. At nasaktan lalo ang pagkababae ko nang titigan ko sila at nakitang sobrang saya nila. Tinatanong ko ang sarili ko, bakit ganon kalagkit ang tingin ni Neil sa babaeng yon? Di hamak namang mas maganda ako sa kanya kung nakapag-ayos-ayos lang sana ako. Edad lang ang lamang nito sa akin pero bukod doon alam kong wala na. Nilapitan ko sila bago sila makalabas ng tuluyan sa pintuan ng motel. Doon ay nakita kong nagulat si Neil. Hayop kayo! Hayop ka, Neil! Ano ba, Candy? Nakakasakit ka na! Aray! Sinasabi ko na nga ba eh! Totoo yung kutob ko na
Candy! Ang bunga mo! Sobra ka na! Hayop kang babae ka! Mas makati ka pa sa gabi! Sinabi na tumigil ka na eh! Sinaktan mo ko? Sinaktan mo ko, Neil! Sobra ka na eh! Napaka-eskandalosa mo masyado! Dapat nga kabila ang pisngi mo binuta sa sampal ni Neil eh. Kung makapag-eskandalo ka, akala mo ikaw may-ari ng lugar na to? Sige Neil, sampalin mo pa. Siguraduhin mo babakat sa mukha niya ang palad mo ha. Sige! Hayop ka! Ikaw yung kabit! Ikaw pa yung matapang! Ah, talaga? Talaga? Kabit nga ako. Pero mas mahal naman ako sa'yo. Hayop ka talaga! O ano? Masakit bang masampal ng taong pinaglalaban mo ngayon? Umuwi ka na! Sa bahay na tayo mag-usap mamaya. Oo girl, umuwi ka na lang. Wala ka nang kakampi dito. Umuwi na tayo, Neil. Halika na, please. Girl, hindi pa siya pwedeng umuwi. Kakain pa kami. Alam mo na. Napagod kami eh. Di ba, Neil? Hindi ka ang kinakausap ko! Pero ako ang dapat sumagot sa'yo. Wala akong balak makipag-away sa'yo! Gusto ko lang umuwi na kami ng boyfriend ko! Uuwi siya kapag pinayagan ko na. Huwag kang pala desisyon dyan. Saka tingnan mo nga yung itsura mo. Ayusin mo naman. Sino ba namang lalaking magtsatsaga kung ganyan lagi ang inaabutan niya sa bahay? Huh? Pinagbabawalan mo akong magdesisyon sa amin ni Neil? Huh? Bakit hindi yan ang sabihin mo sa sarili mo, ha? Mukhang nakakalimutan mo na isa ka lang namang... Kabit? Oo, alam ko. Pero tong kabit na binabangga mo, ang nagpapasabik at nagbibigay ng ikaliligaya ng boyfriend mo mula sa kama hanggang pagbangon. Sabihin mo nga sa kanya, Neil. Sabihin mo kung paano ko napapalakas ang ungol mo. Diba? Hindi mo nagagawa yon kapag siya ang kasiping mo? Trish, please! Hindi to... Ay, oo nga pala. Bigla akong naalala. Sabi ni Neil, ako raw ang pinakamagaling na naikama niya. So alam mo na kung bakit kinakailangang humanap ng kabit ng boyfriend mo. At nagawa mong maniwala na ikaw ang pinakamagaling kaya ka pinatulan? Hindi mo ba naisip na baka kaya ka pinatulan dahil bumuka ka kagad? Yan na bang pinakamatalas mong salita? Ano ba yan? Hindi man lang ako nasugat. Kahit anong sabihin mo, ako pa rin ang pinili. Bumuka ka man ako ng paulit-ulit sa kanya, hindi ako nagsisisi dahil pareho naman kaming naging masaya. Eh ikaw, masaya ka ba na ang boyfriend mo kailangang iba pang ikama? Masaya ka ba na kailangan pa niyang tumikim ng ibang putahe dahil sobrang umay na siya sa sabaw na hinahanda mo? Hindi ko alam kung paano ka nakakakuha ng lakas ng loob para ipaglaban mo ang sarili mo kahit alam mong ikaw ang mali dito. Kung ganito naman kasarap, hahayaan ko nang maging mali ako habang buhay. Pokpok ka! Wala kang kasing Candy! Bitawan mo si Trish! Aray ko! Aray niya! Hindi ba kita pinapatigil? Hindi ka man lang makinig! Aray ko! Tama na! Nasasaktan ako! Pag binitawan ko ang buhok mo, uuwi ka na ba? Huwag mong bitawan para matuto! Hayop na yan! Neil, nasasaktan ako! Bibitawan ko lang to kapag uuwi ka na talaga. Neil! Huwag mo akong daanin sa iyak! Sumagot ka! Yan! Yan kasi! Uuwi lang ako kapag sasabay ka sa akin! Matigas din ang ulo mo. Eh sinabi na nga... Isa ka ba, Trish eh? Tumigil ka nga muna dyan! Please, Neil, umuwi na tayo! Kung nagugutom ka, ako na magluluto ng pagkain mo! Huwag ka sumama sa kanya! Sa akin ka sumama! Umuwi na tayo! Iba ang sagot na hinihingi ko! Sige, uuwi na ako! Hindi na nila ako hinintay na makatayo sa pagkakasalampa ko sa lupa. Iniwan na nila ako at hindi nila ako nilingon.
Nang dumaan ang isang taxi ay sumakay na sila at ramdam na ramdam ko ang awa ko sa sarili ko noon. Nilapitan ako ng isang babae para tulungan akong tumayo. Nagtanong ito kung may maitutulong ba ito, pero umiling lamang ako. Pinagmasdan ko ang paligid, nakatingin halos ang lahat sa akin. Namula ang mga pisngi ko at hindi ko noon alam kung saan ako pupunta. Naglakad ako papasok ng motel kung saan ko nahuli si Trish at si Neil. Nanginginig ang mga kamay kong nagtanong sa receptionist kung may bakanting kwarto. Kahit pang 3 oras lang. Naawa itong pinagbasdan ako at sakay nabutan ako ng susi sa kwartong bakante. Tinungo ko ang kwartong yon, nang mabuksan ko na yon babagsak kong hiniga ang katawan ko sa kama. Hindi ko noon alam kung ano ang mararamdaman ko. Yung sakit ng pagkakasabunot ba sa akin kanina ni Neil o yung masakit na katotohanang sinampal sa akin ni Trish. Habang nakahiga noon ay panay ang tanong ko sa sarili ko kung ilang beses kayang nagsiping sina Neil at Trish doon. Si Trish lang kaya ang dinala niya roon. Nasaktan ako nang balikan ko ang mga sinabi ni Trish sa akin. Mas napaligaya nga kaya niya si Neil kaya siya ang pinili. Kaya siya yung kinalabit ng paulit-ulit. Nakailang beses ba sila sa motel na ito? Ilang beses ba niyang napaungol ang boyfriend ko? Habang ini-imagine ko noon ang ginagawa nilang dalawa sa kama, nanikip ang dibdib ko. Hindi ko napaghandaan ang ganong eksena sa buhay ko. Hindi ko inaasahan na mangyayari pala sa akin ang mga nangyayari sa ibang relasyon. Inakala kong masaya kami ni Neil. Inakala kong kontento siya kung ano ang naibibigay ko sa kanya. Napaiyak na lamang ako noon. Pinakawalan ko ang sama ng loob ko sa nangyari sa akin, napakalakas ang iyak ko. Kaya yung nasa kabilang kwarto, pinaghahampas ang dingding para tumahimik ako. Inipit ko ang aking mukha sa unan para hindi masyadong tumagos ang iyak ko sa kabilang kwarto. Nahiya na rin akong gumawa ng eksena noon. Iniisip kong itulog ang sakit na nararamdaman ko pero hindi ko nagawa. Nakahiga lang ako noon habang binabalikan ang aming nakaraan. Binabalikan ko yung pagkakataon na nagkaroon kami ng problema ni Neil para malaman ko kung saan ako nagkamali. Piniga ko na lahat sa utak ko pero mababaw lang ang mga naging problema namin noon. Mga problemang hindi pwedeng magresulta ng pangangaliwa. Kaya naisip ko na bakit ba niya yon nagawa. Napagod na ako magtanong sa sarili ko kung saan ako nagkulang at saan ako sumobra. Naisip ko na hindi ko makukuha ang mga sagot kung ako lang ang magpipiga ng sitwasyon. Kaya naman nagpasya akong umuwi na para makausap si Neil sa nagawa niya. Mabuti naman at umuwi ka na. Kanina pa ako naghihintay dito ah. Magpapahinga na ako. Mag-usap tayo. Hindi pwedeng ganito lang. May dapat pa ba tayong pag-usapan? Pag-usapan natin yung ginawa mong iskandalo kanina. Nakakahiya ka. Paano kung may mga nakapag-video ng away niyo ni Trish? Pag kumalat yun, sino nakakahiya? Wala na akong pakialam. Magpapahinga na ako. Sinabi ko na nga mag-usap tayo, di ba? Parang di ka nakikinig eh. Kung may gusto kang sabihin, ibagsak mo na. Si Trish, katrabaho ko lang yun. Nagsabay lang kami kanina pa uwi galing trabaho. Pauwi na kayo? Sa motel ba ang bahay nyo? Nahilo si Trish, kaya nagpasama muna sa motel na yun. Siyempre, cargo ko siya kung may mangyari sa kanya. Kaya yun, sinamahan ko ng 3 oras. Neil, hindi ka tanga at mas lalong hindi ako tanga. Nakita ko kung paano kayo magyapusan kanina. Paniwalaan mo na kung ano yung gusto mong paniwalaan. Basta, katrabaho ko lang si Trish. Katrabaho mo pero kinakama mo? Walang nangyari sa amin, ano ba namang… Ulitin ko! Hindi ako tanga! Masyado ka kasing tamang hinala eh. Tamang hinala? Eh yung kabit mo nga mismo nagkumpirma kanina? Ano pa bang tamang hinala? Pinagtitripan ka lang niya, masyado ka kasing praning. At saka ikaw unang sumugod. Neil! Wag mo akong gawing tanga! Kahit pinakabobong tao sa mundo, alam kung ano yung totoo, kaya utang na loob! Umamin ka na lang!
Wala akong aaminin dahil hindi naman ako nagloloko. Baka ikaw! Baka pinapasa mo lang sa akin ang panlalalaki mo kaya ka ganyan. Kala mo ba di ko napapansin? Alam ko meron kang iba, pero mas pinili ko na lang manahimik. Kasi di ako katulad mo na iskandalosa. Huwag mo akong baliktarin, Neil. Hindi ka makakalusot sa ginagawa mong yan! Hindi ako nagpapalusot. Nagsasabi na ako ng totoo. Gusto mo ng totoo? Oh, heto! Pinrint ko lahat ng totoo! Mga screenshot ng usapan ninyo ni Trish mo! Tingnan mo kung gaano kahalay ang usapan ninyo! Tingnan mo! Sus! Binigyan mo talaga ng mali siya yung usapan namin? Ganyan lang kami magbiruan sa trabaho. Ganyan lang kami mag-usap ni Trish pero walang mali siya. Walang mali siya yung I love you nyo sa isa't isa? Walang mali siya yung pag-uusap nyo tungkol sa mga posisyong ginagawa nyo sa kama? Eh yung mga nakahubad ninyong pictures na pinagtatawanan ninyong dalawa, wala rin ba yon? So talagang binubuksan mo ang Facebook ko na hindi ko nalalaman? Iba ka ah. Sino ka ba para pakialaman yun? Wala ka bang alam sa salitang privacy? Sa lahat na nangyayari ngayon, yan pa talaga ang pinroblema mo? Yung privacy mo? Hindi mo naisip na nasira yung relasyon natin dahil sa pangangaliwa mo? Baka pwedeng ito yung pag-usapan natin ngayon, ano? Pag-usapan natin kung gaano ka kabastos at kawalang hiya para buksan yung Facebook ko nang hindi ko nalalaman. Ang kapal din pala ng mukha mo, no? Kung hindi ko binuksan yung Facebook mo, hindi ko malalaman na may ginagawa ka ng kalokohan. Pero mali pa rin na nakialam ka ng Facebook ko. Mas mali pa kaysa yung lokohin ako? Ewan ko sa'yo. Nakakainis na yung pagiging tama mo palagi. Lagi ko na lang nararamdamang mali ako kapag nandyan ka. Para sa'yo wala akong ginawang tama eh. Kaya kung magloloko ako, siguro, yan ang magiging dahilan ko. Masyado kang feeling tama palagi eh. Nakakasawa. So aminado ka na ngayon na nagloko ka? Ang dami kong sinabi pero yan ang na-pick up mo. So nagloko ka nga! Di ba sinabi ko kung magloloko ako? Kala ko ba matalino ka? Hirap bang maintindihan yung sinabi ko? Saan ka pupunta? Ngayon mo gusto mag-usap, di ba? Halika! Pag-usapan natin kung bakit ka nangaliwa! Nababaliw ka na talaga. Matutulog na ako. Totoo bang sarap ka sa kanya, ha, Neil? Nakakailang rounds kayo? Natatalo niya ba yung performance ko? Napakababoy mo! Kulang ba ang effort ko para mapaligaya kita sa kama? Ano bang posisyon yung gusto mong gawin ko para hindi ka na mangaliwa? Pakitanong naman kay Trish kung ano yung ungol na ginagawa niya. Magpapaturo ako sa kanya para naman makontento ka! Sinabi na tumigil ka na eh! Hindi ka na ba nagagandahan sa akin, Neil? Kinakailangan ko na bang gumamit ng makeup para hindi mo na ako ipagpalit sa iba? O baka naman may problema ka sa katawan ko? Naliliitan ka ba sa dibdib ko? Naiinis ka na ba sa nahahawakan mo mga bilbil ko? Umayos ka nga! Huwag mo ako dinadramahan ha! Di yan epekto sa akin! Meron ba akong kailangang aralin sa kama para hindi ka na sa iba maghahanap? Kung yun naman yung problema, pwede ko naman yung pag-aralan eh. Magsabi ka lang. Sana nagsabi ka para hindi na tayo umabot sa ganito. Sana hindi ka na umabot na naghanap ka ng iba. Alam mo, mag-usap na lang tayo bukas pag wala ka ng sapak sa ulo. Kung ano-ano naiisip mo eh. Bahala ka dyan. Hindi na natin kailangan mag-usap bukas. Anong ibig mong sabihin? Ngayon pa lang. Tapos na tayo. Ayoko na. Eh di tapos. Sino tinakot mo? Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Umalis ka na dito ngayon. Umalis ka na! Ganyan! Ganyan ang ugali mo! Malakas masyado ang loob mo! Tapos ano? Kapag namimiss mo ko, tatawagan mo ako? Pababalikin mo ako? Ugali mo yan eh! Ito na yung huli. Huwag ka mag-alala. Ito na talaga yung huli dahil hindi ko na kaya. Fine! Aalis talaga ako kahit di mo sabihin. Salamat na lang sa lahat. Okay, lumabas ka na. Ako na mag-aayos ng mga gamit mo. Ipapadala ko na lang kung saan ka titirang bago. Ang lakas talaga ng loob mo ha? Iba! Malakas ang loob ko dahil hindi ko na kayang ginagawa mo.
Kaya please umalis ka na. Maliligo lang ako at sana pag natapos na ako, wala ka na dito. Seryoso ka? Mukha ba ako nagloloko? Seryoso kang papaalisin ako sa kalagitnaan ng gabi? Ganyan ka na ba kaatat na paalisin ako? Siguro kaya gusto mong makaalis na ako para maiuwi mo na dito yung lalaki mo, no? Sabihin mo nga, sino ba yung pinagmamalaki mo para lumakas ng ganyan ng loob mong paalisin ako? Huwag mo ako igaya sa'yo. Hindi ako baboy. Kahit anong pagmamalinis mo, di ako maniniwala. Wala akong pakialam kung hindi ka maniwala. Sana pagkatapos kong maligo, wala ka na. Candy, sandali! Bitiwan mo nga ako, Neil! Huwag mo naman gawin sa akin to! Ano ba? Isipin mo na lang lahat ng pinagdaanan nating dalawa. Yung tagal ng relasyon natin. Sana naisip mo yan bago mo ako niloko. Nagsisisi na ako. Hindi na ako uulit. Hindi ko naman gusto si Trish. Nilandi niya lang ako kaya ako pumatol. Lalaki lang ako, natutukso. Ikaw talaga ang mahal ko. Hindi ko kayang wala ka, Candy. Ikaw ang buhay ko. Pagkatapos kong maligo, sana wala ka na. Please, Candy. Mahal na mahal kita. Huwag mong gawin sa akin to. Ayusin pa natin to. Alam ko mahal mo pa rin ako. Please, Candy. Please. Hindi naging madali sa akin ang hiwalayan si Neil. 5 taon din ang pinagsamahan naming dalawa. Pero hindi rin madaling tanggapin noon sa akin na niloko niya ako. Pinalis ko siya sa bahay, ilang beses akong kinontak ni Neil mula nang pinalis ko ito sa apartment namin. Hindi ko sinagot ang mga mensahe niya kahit na ilang beses ito noon na nagmakaawa at nagsabing hindi na uulit sa ginawa niya. Inamin niya sa akin ang ginawa niyang panluloko at sinabing hihiwalayan na niya si Trish. Para maniwala ako noon ay ipinakita nito ang chat kay Trish na nakikipaghiwalay na ito. Sinabay din niya ang pag-block dito sa kanyang Facebook at ibang social media accounts niya. Sinabi niya na ito ang paraan para mapanatag ako. Pero sa totoo lang ay kulang yon. Sinabi ko sa kanya na hindi yon ang solusyon para magkabalikan kaming dalawa. Sinabi sa akin ng mga kakilala ko na i-block ko na siya pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung ito ba ang paraan ko noon ng pagtutorture sa sarili ko. Kahit na alam kong nasasaktan lang ako dati habang binabasa ang mga pagmamakaawa niyang bumalik sa akin. Hindi ko pa rin magawang tuluyan siyang burahin sa buhay ko. 5 taon din kami at marami kaming pinagnaan ng dalawa. Hindi basta-bastang mabubura ng isang pagkakamali ang mga naging ala-ala namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula noong nagkahiwalay kami ni Neil, hindi na ako halos lumabas ng bahay. Lumalabas lamang ako dati para magtrabaho at uuwi rin agad pagkatapos. Naging para akong bangkay na namumuhay. Nakakulong lamang ako sa bahay kung wala naman akong dapat napuntahan. Naging sapilitan din ang pagkain ko para lang may laman ang aking sikmura. Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Hindi ko na ginagawa ang nagpapasaya sa akin. Nagwo-worry na ang pamilya ko sa mga nangyayari sa akin. Sinubukan nilang dumalaw sa akin para kumustahin ako pero mas pinili kong wag silang harapin. Alam kong alam na nila noon ang tungkol sa paghihiwalay namin ni Neil pero hindi sila nakialam. Hindi rin naman kasi kami close na pamilya para damayan nila ako noon. Ito marahil ang dahilan kung bakit nahirapan akong mag-decide ng tama tungkol sa amin ni Neil. Dahil nga wala akong pamilyang natatakbuhan.
Ang mga kaibigan ko naman naging busy sa kanilang mga buhay. Wala akong nalapitang pwede kong hingan ng tulong. Dahil mas marami na ako noong na oras na mapag-isa ay hindi ko na nasimulang isipin kung kailan nagsimulang magloko sa akin si Neil. Doon na lang naging maliwanag ang lahat. Tinagpi ko lahat ng mga detalye mula sa mga panahong wala ito sa bahay, sa mga panahong natagalan ito sa banyo habang dala-dala ang kanyang cellphone, sa mga panahong nakaramdam ako ng panlalamig sa kanya na inakala ko noon na pagod lang ang dahilan. Inalala ko kung paano ito nagro-wrong sense sa akin, na binaliwala ko lang at hindi ko pinag-isipan ng masama. Inalala ko rin kung paano siya nagbago ng turing sa akin, kung paanong naging hindi madalas ang pagniniig namin at pagsasabi niya na mahal niya ako. Inalala ko kung paano niya pinalitan ang password ng kanyang cellphone at patagong ginamit yon kapag natutulog na ako. Inalala ko rin yung kabado niyang mukha sa tuwing umiilaw ang kanyang cellphone kapag may tumatawag. Lahat yon ay tinagpi ko sa aking isipan at doon ko nga nakumpirma na matagal na pala niya akong niloloko talaga. Bakit ka pa tumatawag? Hindi ka ba makaramdam na ayaw kitang kausap? Sinagot mo ang tawag ko. Ibig sabihin may parte dyan sa puso mo na gusto mo akong makausap. Pwede ba, Neil? Marami akong ginagawa. Wala akong oras sa pagdadrama mo. Kausapin mo naman ako, please. Alam kong nasaktan kita. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan, Neil. Kaya nga nandito ako para humingi ng tawad. Hindi kita kayang patawarin. Bigyan mo ako ng second chance para maitama ko mali ko. Nagbago na ako, maniwala ka. Hiwalay na kami ni Trish. Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Isang sorry mo lang? Isang hingi mo lang ng chance? Maibabalik na natin ang nawala at nasira? Pagtatrabahuhan ko lahat. Maibalik lang ang dating tayo. Maibalik lang ang tiwala mo sa akin. Hinding-hindi na maibabalik ang tiwala ko sa'yo. Pero alam ko sa puso mo na mahal mo pa ako. Ang kapal din naman ang mukha mo para ipamukha sa akin na may pagmamahal pa ako sa'yo. Na may pagmamahal pa ako sa katulad mong manloloko. Oo, nagkamali ako. Sobrang laki ng pagkakamali ko pero maniwala ka. Nagbago na ako. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisihan yung ginawa ko sa'yo. Hindi ako makatulog. At ako? Sa tingin mo nakakatulog pa ako? Neil, hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakatulog ng mahimbing. Yung walang iniisip. Kasi mula nung niloko mo ko, bawat pagpikit ko, naaalala ko yung mga ginawa mo. I'm sorry, Candy. Sorry lang ba yung makakabura ng mga pangmamaliit at pagpapamukha sa akin ni Trish na mas okay siya kaysa sa akin? Hindi ko kontrolado ang bunganga niya, Candy. Pero sana kinontrol mo ang sarili mong mga liwa. Siyempre talo na naman ako dito. Ako naman tong laging masama eh. Ako na lang tong laging mali. Yung laging ginagawa mo. At ngayon iniikot mo sa akin ang problema? Hindi naman sa ganun. Pero kasi sumusobra ka na eh. Masyado mong dinidiin sa akin yung pagkakamali ko. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang yun? Neil, sinaktan mo ako. Niloko mo ako. Sinira mo ako. Alam mo ba kung gaano kababa yung tingin ko ngayon sa sarili ko? Iniisip ko kaya ka nagloko kasi maraming kulang sa akin. Kaya ka nagloko kasi may mga hindi ako nagagawa para sa'yo. Walang kulang sa'yo. Sapat ka na sa akin. Sapat na ako sa'yo? Pero bakit ka nagloko? Candy, wala na akong ibang masabi para makinig ka sa akin. Kasi kahit anong gawin ko, puro mali ko lang nakikita mo. Wow! Wow naman talaga, Neil. Hanggang sa huli, parang mali ko na ipamukha sa yung ginawa mong kamalian sa akin. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Pero bakit ganun ang nararamdaman ko ngayon? Alam mo ba, hindi matanggal sa utak ko yung gabi na nahuli ko kay ni Trish sa motel. Kung paano kayo magyapusan, kung paano mo siya titigan. Ang saya-saya nyo nun. Selos na selos ako kasi dati, sa akin yun eh. Sa akin mo ginagawa yun. Dati akin ka. Dati wala akong naging kahati sa'yo. Pero... Candy naman!
Huwag na sana nating ibalik yan, please. Hirap na ako na inuulit mo yan eh. Kung nahihirapan ka, paano na lang ako? Ay, Candy. Wala akong ibang masabi sa'yo ngayon kundi bigyan mo pa ako ng tsansa para mapatunayan ko sa'yong totoo lahat ng sinasabi ko. Hindi ganun kadali ang hinihingi mo. Alam ko naman yun. Pero sana pakinggan mo ako. Alam ko di magiging madali ang lahat kapag nagsimula tayo ulit pero hindi ako susuko kahit gaano pa yung kahirap. Hindi kita susuko ang suyuin. Hindi ko isusuko ang pagmamahalan natin. Ikaw na lang ang meron ako, Candy. Napakatanga ko para di yun nakita nung simula. Ginawa ko lahat para sa'yo. Mas inuna pa kita kaysa sa pamilya ko. Mas inuna pa kita kaysa sa sarili ko. Lahat ng makakapagpasaya sa'yo, ginawa ko. Kasi gusto ko, masaya ka sa akin. Kontento ka sa akin. Pero bakit parang kulang pa rin? Pero bakit kailangan mo pa rin akong lokohin? Ano ba yung kulang, Neil? Ano pa ba? Kahit pigain mo ko. Kahit ulit-ulitin mo yung tanong na yan. Paulit-ulit lang din ang sagot ko. Hindi ka kulang. Pero bakit ka nga nagloko? Gusto ko malaman yung totoo. Hindi ko alam. Dahil ba mas bata siya? Mas sexy? Mas maganda ba ang trabaho niya? Mas matalino ba siya? Hindi. Then why? Hindi ko alam. Siguro kasi lalaki ako. Nag-init ang katawan ko nung inalok ako. Siguro kasi nasasaktan ang ego ko sa'yo dahil mas marami kang achievements. Dahil nakatapos ka. Mas magandang trabaho mo. Mas malaki ang kita mo. Candy, hindi ko talaga... Alam mo, Neil, ayaw mo lang sabihin sa akin kasi siguro kapag umamin ka, baka mabawasan yung chance mo makabalik sa akin eh. Pero Neil, yun ang kailangan ko para mapatunayan ko kung kaya pa kitang pagkatiwalaan. Nasarapan ako. Oo. Nasarapan ako sa kanya. Alam ko mababaw at katawan ko lang ang pinairal ko pero yun ang totoo. Nagalingan ako sa kanya sa kama. At isang tawag ko lang sa kanya, pumapayag agad siya. Ikaw kasi lagi kang busy. At pagka uwi mo ng trabaho, mas gusto mo pang matulog kesa magsiping tayo. Anong klaseng rason yan? Sex lang ba talaga? Ganyan ka ba kababaw para mangaliwa ka? Sinabi mong sabihin ko sa'yo yung totoo, di ba? Yun lang ang totoo, Candy. Kaya mo na ba akong bigyan ng chance? Candy? Hello, Candy? Candy! Hindi ko sinagot ang tanong niya kung may chance pa siya. Nang mga panahon na yon ay gulong-gulo pa ang isipan ko. Ginusto kong alamin muna lahat ang totoo kung alam kong masasaktan ako. Marami pang butas na kailangang tapalan noon. Alam kong kailangan ko pang malaman ang iba pang katotohanan sa pangangaliwa ni Neil. Naisip ko na ganito ata talaga ang mga babaeng naloko na. Kahit alam nilang masasaktan lamang sila. Pipilitin pa rin alamin ang lahat para mapanatag lamang ang loob nila. Inalam nila kung ano ang punot dulo ng panluloko sa kalagayan ko noon. Gusto kong malaman lahat-lahat. Nakipag-usap ako kay Trish, Papa Dudut, at naisip ko na kailangan kong malaman ang side niya. Dahil alam kong may mga bagay na hindi pa rin sinabi si Neil. At hindi ako kontento doon. Tanging si Trish lang ang naisip kong makakasagot sa mga tanong na gumugulo pa sa isipan ko. Tinawagan ko siya para makipagkita sa akin. Nagulat ito na nalaman ko ang kanyang number. Matagal ko nang alam ang number niya at hindi pa nahuhuli si Neil na naglolo ko noon. Nakuha ko yon sa cellphone ni Neil. Mike pa nga ang pangalang nakalagay doon. Nagtry akong i-search sa Facebook friends niya kung merong Mike pero wala naman. Napaisip ako dati na bakit laging tumatawag at nagtitext itong si Mike at sino ba ito. Noong minsan hindi siya nakatingin, kinuha ko ang number noong Mike na yon.
Nahalata kong may mali talaga sa mic na yon. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nang babae ang sumagot. In denial pa ako noon at iniisip ko na baka asawa ng Mike. Pero iba talaga ang kutob ko dati nung narinig ko ang boses na yon. Tinandaan ko ang boses na narinig ko. Nagkaroon ako ng kutob na muli ko yung mapapakinggan at nagkatotoo nga. Sumunod kong narinig ang boses na yon isang gabi sa lumang motel. Doon na nagsimulang masira ang buhay ko nang marinig kong muli ang boses na yon. Paano kayo nagsimula? Nung minsang nagkayayaan sa inuman, naging extra clingy siya sa akin at sinabi nung isang kawork namin na mag-ingat daw ako dahil may girlfriend niyang si Neil at ikaw nga yon. Nalaman mo na nun pero tinuloy mo pa rin? Iniwasan ko siya nung una. Sinabi ko sa kanya na di siya dapat ganun kakomportable sa akin dahil may girlfriend siya. Sinabi niya friends lang naman daw kami. Eh di okay, sabi ko. Ako lang pala yung nagbigay ng mali siya nun, pero hindi eh. Iba yung pinaramdam niya sa akin. Yung pasimpleng paghawak niya sa kamay at bewang ko, kung paano niya ako kausapin sa office at kung paano niya ako i-chat. Alam kong iba eh. Eh anong ginawa mo? Sinabi ko na sa kanya na alam ko ang ginagawa niya, na nilalandi niya ako ng pasimple. Umamin siya sa akin na type niya ako. Sinabi ko na di pwede dahil may girlfriend siya. Anong sagot niya? Sinabi niya sa akin na hindi ka na raw niya mahal, na kesyo nagsasama na lang kayo dahil matagal na kayo. Sabi pa niya, naaawa lang daw siya sa'yo kaya hindi ka niya hinihiwalayan. Baka raw kasi magpakamatay ka eh. Kasi minsan nakaka-feel daw siya na parang nababaliw ka na. Alam mo naman na sigurong hindi totoo ang sinasabi niya. Pero bakit hindi ka pa umalis? Eh kasi tanga nga ako. Mahal ko na kasi. Kahit alam ko naman na wala siyang balak talagang iwan ka, umaasa pa rin ako. Kaya nga halos isubsob ko tong katawan ko sa kanya. Kahit pagod na pagod ako, tuloy pa rin ang performance ko sa kanya sa kama. Kasi iniisip mo na kapag ginalingan mo sa kama, ikaw ang pipiliin niya? Oo, iniisip ko na baka iwan ka na niya. Kapag nakita niyang mas magaling ako sa'yo. Pero hindi eh. Nalaman kong hindi. Nung nahuli mo kaming dalawa sa motel na yon. After nun, iniwasan na niya ako. Tapos isang araw, tinapos na niya yung relasyon namin. Kasi sabi niya, mali raw yung ginagawa namin. Sa kanya lang talaga nalaman na mali nung nagkahulihan na. Ilang beses kayo nag-sex? For almost a year? Mga 358 times? Sinabi ba niyang magaling ka? Sa tuwing nagsisex kayo, sinasabi niyang mahal ka niya? Paulit-ulit niyang sinabing magaling ako. Eh kasi nga, magaling talaga ako. Pero kung yun ang basihan para sabihin niyang mahal niya ako, hindi. Well, nag-I love you siya sa akin, dati. Pero hindi ko sineryoso yun. Lasing siya nun at may away kayong dalawa. Ano pa yung mga kailangan kong malaman na ginawa ninyo? Nakikita mong tattoo na to? Pamilyar ba sa'yo? Yan yung tattoo niya sa bandang likuran. Sabay kaming nagpatattoo niyan. Siyang nagbayad. Gift niya nung birthday ko ng August. August? Umutang siya sa akin August last year para raw sa pagpaparenovate niya ng kwarto ng nanay niya. Tapos, relax. Hindi ko naman alam na galing sa'yo yung pera. After niyan, nagmotor kami at nag-ikot-ikot sa Tagaytay. Yun yung time na hindi siya umuwi dahil napagod. Kaya nagstay kami sa hotel. Parang natatandaan ko to ah. August 12, nung hindi siya umuwi kasi ang sabi niya sasamahan daw niya yung kapatid niya magpatato. At gabi yun gagawin dahil yung tattoo artist sa gabi lang available at malayo pa yung shop. O yun! At least nalusutan niya yung tattoo niya. Ang galing niya magsinungaling, no? Mantak.
yan? Bakit hindi mo nilalabas yung mga umog mong damit? Namamaho na dun sa ilalim ng higaan nyo, oh. Kung hindi pa ako nagwalis-walis dun sa kwarto nyo hindi ko pa makikita yung nanggigitataan yung higaan. Ayan na naman kayo, Nay. Dami niyo na naman kuda. Wala na naman kayong preno. Paano di kukuda? Para ka pa rin bata umasta. Paano ba ako naging parang batang umasta 28 anyos na ako? Yun nga 28 ka na. Pero daig mo pa yung mga anak mo kung kumilos. Huwag niyo nga ako ikumpara sa mga anak ko. Wala pang muwang sa mundo yung mga yon. Baka nakakalimutan yung 2 taon at 3 taon gulang pa lang sila. Hindi ko naman yun nakakalimutan. At hindi kita kinukumpara sa kanila. Hindi raw, pero kasasabi niyo lang na daig ko pa sila kumilos. Sige nga, kung di niyo ako kinukumpara sa kanila, anong ibig sabihin nung sinabi niyong yun? Kasi napakaburara mo. Naturingan ka pa namang mas may isip sa mga anak mo. Pero parang hindi ka naman kumikilos ng naaayon sa edad mo. Katulad na lang yung paglalabas ng mga namamahon yung damit. Para sana naisabay ko na sa paglalaba ko. Tinatamad akong ayusin kaya sinipa ko na lang papunta sa ilalim ng higaan namin. Saka yung kinakasama ko naman naglilinis dyan. Kaso may pasok siya sa trabaho ngayong araw. Kaya nga ako na naglinis ng kwarto nyo. At yun, nakita ko yung mga umog niyong damit. Nananahimik yung mga maruruming damit namin dun tapos pinakikailaman nyo. Kasalanan nyo rin naman pala kung bakit kayo nangungunsimi ngayon. Sa'yo ko mas nangungunsimi kesa sa mga damit nyong yun Ay, ewan ko ba naman sa yung lalaki ka? Bakit maghapon magdamag ka lang nakatunganga at nakatutok dyan sa cellphone mo? Ni hindi mo maasikasong pakainin at paliguan yung mga anak mo. Bested boy naman to Wala na ba kayong gagawin kundi sermonan ako? Nakakaya sa mga kapitbahay natin na nakakarinig sa talak nyo. Ikaw pa talaga may ganang manigaw dyan? Paano di ako sisigaw nakakaturete ng bunganga nyo? Tsaka sino ba may sabi sa inyo na pakialaman nyo yung mga maruming damit namin sa kwarto? Tapos pasok pa kayo ng pasok sa kwarto namin, sabay reklamo ng marumi, makalat at mabaho yung tinutulugan namin. Totoo naman na marumi, makalat at mabaho yung kwarto nyong yon. Napakaliit na nga lang pero hindi nyo pa malinisan. Mabuti pa sirain na lang natin yung kwarto nyong yan Total kurtina lang naman ang harang nyo. At bakit nyo naman gagawin yun? Para luminis at lumuwag-luwag naman tong pamamahay natin. Yun na nga lang yung meron kami ng kinakasama ko tapos gusto nyo pang alisin. O bakit? Ako naman nagbabayad ng inuupahan nating to, di ba? Kaya may karapatan akong gawin kung anong gusto kong gawin sa bahay na to. Kung makapagsalita kayo, akala nyo hindi kami nag-aambag dito sagot na nga namin ang kinakasama ko yung pagkain natin. Sagot nyo nga. Pero kung kailan nyo lang maalala makapagbigay. Tapos pag wala na tayong maisaing dyan nagwawala ka. Ikaw pa talaga may gana magalit sa amin ang kinakasama mo. Hindi ka naman nagtatrabaho. Mahirap din kayo maging taong bahay at mag-alaga ng mga anak. Taong bahay ka lang pero lagi mo namang pinababayaan ang mga anak mo. Ako nag-aasikaso sa kanila bago ako pumasok sa trabaho. Ako'y nagluluto na makakain nyo. Nauuna pa nga akong gumising sa iyong damukol ka. At kahit pag-uwi ko rito wala kang ibang bukang bibig kundi nanay. Tanda-tanda mo na pero wala ka pa rin muwang sa mundo. Papadudot taga-Samar talaga ang pamilya ni Ate Selma. Bale, lumuwas lamang siya noon dito para magtrabaho at makitira sa kamag-anak nilang taga-Cainta Rizal. Kaya lang taon 2018 daw ay sumunod sa kanyang anak niyang si Oli. Hiyang-hiya sila noon sa kamag-anak nila kasi ang sabi ay magbabakasyon lamang si Oli pero hindi na bumalik pa sa probinsya nila. Yun pala ay may pinagtataguan nitong nakaaway niya doon kaya ayaw na nitong umuwi pa sa Samar. Kaya para may magawa naman ang anak niya ay pinaghanap niya ito ng trabaho kaso'y bigla naman daw itong nakabuntis at nagkaanak. Kinuwento ni Ate Selma na bunsong anak niya si Oli. Meron pa raw itong kuya na naiwan sa Samar na may sarili na ring pamilya. 28 years old na noon si Oli pero astang teenager pa rin siya. Yun ang dahilan kung bakit napilitan silang umalis sa kamag-anak nilang taga-Cainta Rizal. Nahihiya na si Ate Selma tuwing nagdadala doon ng gulo si Oli, lalo na kapag lasing. Wala kasi itong kontrol sa sarili, maingay at basagulero. Sobrang pasaway at sakit ng ulo sa paghahanap nila ng mura pero disenteng malilipatan ay napadpad sa Pasig kung saan ay nangupahan sila doon. Papadudot.
pala anak. Ilan bang kakainin mo? Ay, opo. Mabubusog ka ba dyan? Puro dahon-dahon lang yan ah. Meron naman pong halong chicken kaya po mabubusog po ako rito. Ang alam ko pagkain lang yan ng mga nagpapapayat. Sa tingin ko ayos naman ang katawan mo. Hindi mataba, hindi rin mapayat. Opo, pero gusto ko lang din po magbawas ng kinakain. Alam niyo, sa gabi nga po nagtutubig na lang ako eh. Santisima ka naman bata ka. Bakit tubig lang? Hindi ka ba nagugutom? Ay, hindi po. Pero nung una po medyo nagugutom po talaga ako. Hindi naman ako tutol kung gusto mo magbawas ng kinakain. Pero wag mo pa rin pabayaan ang sarili mo. Damihan mo pa rin yung pagkain mo lalo sa tanghali. Para hindi ka ginugutom sa gabi. Kasi sabi mo hindi ka na kumakain nun, tubig na lang. Sa kaunti niyang pagkain mo kung ako ikaw. Baka hapon pa lang kumakalam na tong tiyan ko. Hindi ko kakayanin yan. Nasasanay na naman po ako eh. Tsaka mas maganda pong pakiramdam ko kapag hindi ako kumakain ng marami sa gabi. Tsaka wala rin naman po akong ginagawa pag uwi ko sa amin. Nakikipaglaro na lang po ako sa mga pusa namin tapos ayun, natutulog na. Pero sige po, tatandaan ko po yung sinabi nyo. Yaan nyo bukas, dadagdagan ko tong lunch ko. Ayoko lang magkasakit ka at mga yayat ng todo. Naku, hindi po mangyayari yun. Sige, naniniwala ako. Mga iba po pala tayo. Kumusta na po pala yung anak niyong si Oli? May nahanap na po ba siyang trabaho? Tako, wala pa nga eh. 2 buwan na siya nakatambay lang sa inuupahan namin at nagpapalaki ng ano niya. Awang-awa na nga ako sa mga apo ko. Ang dudungis pagdating ko galing trabaho. Nauuna pa po ba kayong umuwi sa kinakasama niya? Oo, madalas kasi overtime sila doon sa pabrikang pinagtatrabahuhan niya. Grabe rin kasi ang trabaho nila doon. Minsan nga madaling araw na umuwi kapag may mga kailangan tapusing i-deliver kinabukasan eh. Kaya nga awang-awa rin ako sa kinakasama ng anak ko. Tapos hindi pa siya makapagpahinga pag uwi sa bahay. Gawa na, alagain pa yung mga anak nila at aasikasuhin pa niya si Oli. Hindi na po talaga nag-mature yung anak niyong yun, ano? Ay oo, siya na nga yung walang trabaho, siya pa yung malakas kumain at gumamit ng kuryente sa bahay. Kami ng kinakasama niya nagkakandakuba na sa paghahanap buhay tapos siya, ay ewan. Ano nga po ba ulit yung dahilan kung bakit siya natanggal dun sa dati niyang trabaho? Katamaran at nahuling natutulog ng amo di sa oras ng trabaho. Tapos laging absent. Dahilan may sakit daw, pero nagsasakit-sakitan lang naman para hindi makapasok. Hindi niyo po ba siya kinausap noon o kaya tinanong baka naman po meron siyang hindi nakasundo sa pinagtatrabahuhan niya? Kinausap ko syempre, pero wala eh. Tamad lang talaga. At nagsabi na ayaw na raw niyang pumasok kasi nakakapagod daw yung trabaho nila. Naiintindihan ko naman na nakakapagod dahil pahinante siya. Pero wala naman trabaho ang madali. Kahit nga yung ginagawa niyo sa opisina nakakapagod din, di ba? Ay opo, kaibahan lang mas pagod yung mga utak namin imbis na yung katawan. Yun nga, pero parehong nakakapagod pa rin yun. Mukhang gusto lang po yata ng anak niyo na sumweldo nang hindi nagtatrabaho. Ganun na nga. O diba? Parang sintu-sinto lang. Sobrang naman po yun. Sa totoo lang para talaga siyang sintu-sinto. Ay, ang malas-malas ko naman sa mga anak ko. Yung panganay ko kapag may kailangan sa akin din ang hihingi. Siyempre hindi ko naman mahindian dahil naaawa rin ako sa mga apo ko. Pero kapag meron sila hindi naman nila ako maalala. Tapos tong bunso kong si Oli, noknoka ng sakit sa ulo. Mabuti sana kumusmus na bata, baka maintindihan ko. Pero 28 anyos na, daig pa yung mga anak niya kung kumilos. Ay, alam mo kung tutuusin, mas nakakapagpahinga pa ako rito sa trabaho ko kaysa kapag nasa bahay ako. Papadudot awang-awa ako kay Ate Selma sa tuwing napapakwento siya ng mga pangungonsumi niya kay Oli. Kahit na wala pa akong anak ay alam ko na masakit sa kanya bilang isang ina na bastusin ang sarili niyang anak. Hindi ko rin mapigilang magalit sa anak niyang yon dahil sa pagiging bastos, palasagot at pabuhat. Mabuti sana kung lumpo siya o baldado na hindi na makakapagtrabaho. Baka sakaling maawa pa ako sa kanya pero hindi eh. Kompleto pa ang mga paa at kamay niya at malalakas din ang kanyang katawan. Naisip ko nga na kung magkakaroon ako ng anak katulad ni Oli, ay baka bata pa lang ay binigti ko na ng patiwarik. Alam ko na medyo violente yon pero napakawalang hiya naman kasi ng anak na yon ni Ate Selma.
Aminado rin naman siya na medyo na-spoil niya si Oli noong bata pa ito. Tapos wala rin daw itong kinamulatang ama. Bagay na lagi nitong sinisisi at sinusumbat sa kanya, kaya hindi raw buo ang pagkatao nito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, isa si Ate Selma sa pinakamabait na tao na nakilala ko. Masipag siya sa mga gawain nila sa company namin at bukod doon ay malinis at maayos din siyang magtrabaho. Gustong gusto nga siya ng mga boss namin at ng iba ko pang mga katrabaho. Nagustuhan ko rin siya kagad kaya hindi na nakapagtataka na naging malapit kami sa isa't isa. Siya na rin kasi ang nagsilbing nanay at tagapayo ko tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay ko na hindi ko naman may babahagi sa tunay kong nanay dahil matagal na niya akong iniwanan. Buhay pa naman siya pero sumama lamang siya sa ibang lalaki, Papa Dudut. Kaya nga bukod sa pakikinig ng Barangay Love Stories ay naging avid listener na rin ako ng buhay ni Ate Selma. At palaging ang bida sa mga kwento niya ang anak niyang si Oli na sala sa init, sala sa lamig ang ugali. Siyempre bilang nanay ay madalas niya itong pagsabihan ng mga bagay na dapat at hindi niya dapat na gawin. Kaya lang ay mabilis raw itong mairita lalo na kapag nagbubunganga na siya. Isang araw ay may nagawa raw sa kanya si Oli na hindi niya lubos sa kalain na magagawa nito sa kanya, Papa Dudut. Oh, kain na. Nagluto na ako bago ako pumasok sa trabaho. Anong ulam? Tuyo tsaka noodles. Tapos may itlog dyan para sa mga bata. Tuyo na naman sa noodles? Ayos ah. Sakit sa bato nga abutin natin dyan sa ulam natin na yan, Nay. Ang bihira oh. Hindi mo kailangang sumigaw. Tsaka bakit ka nagre-reklamo? Eh di ko may pera dyan, bumili ka ng fried chicken. Kung meron man, sana kanina pa ako bumili. Kaso wala nga ako ni 5 butas dito. Kaya huwag kang magreklamo. Eh sa'yo na ang kinain ng budget natin dito. Bakit? Di ka pa ba sumisweldo? Sweldo niyo na, di ba? Sumweldo na ako. Pero baka nakakalimutan mong nagbayad ako sa katrabaho ko nung cellphone na kinuha mo. Malaki rin ang kaltas namin kaya dun lang napunta lahat ang kinita ko. Pambihira naman buhay to oh. Ano ba kasing ginaganyan-ganyan mo? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil pinagluto ko na kayo na makakain ng mga anak mo. Tsaka hindi ka ba nakikinig? Nagbayad ako ng cellphone na kinuha mo. Ikaw ang kumuha at gumamit pero bakit ako yung kailangan magbayad? Parang hindi naman yata makatarungan yon. Alam niyo naman may pinaglalaanan yung sweldo namin na kinakasama ko, di ba? Saka malamang nanay ko kayo, anak niyo ako. Kaya kayo talaga dapat magbayad ng cellphone na kinuha ko. Reklamo kayo eh, ngayon nyo nga lang ako nakuna ng cellphone. Tagal ko nagtiis doon sa pamanan yung bulok na cellphone na dikipad. Saka, yun na nga lang kaligayahan ko, inaano nyo pa. Pero matanda ka na. Kaya mo na nga magtrabaho kaso hindi mo ginagawa. Ay sana kung pare-pareho tayong kumikita rito, eh di nakakabili ka ng sarili mong gamit at masarap na ulam dyan. Tsaka wag mo akong masumbat-sumbatan. Na kesyo hindi kita maibili ng magandang cellphone nung araw. Dahil alam mo ang hirap ng pamilya natin, lalo na nung nasa summer pa lang tayo. Alam ko naman yun. Hindi nyo na kailangan pamukha sa akin. Bakit? Mayaman na ba tayo ngayon? Di pa naman, di ba? Mahirap pa rin tayo para sa kaalaman ninyo. Kaya tayo lalo naghihirap ng dahil sa katamaran mo. At mga maling desisyon sa buhay. Ba't ako na naman talaga sinisisi nyo? Malamang, sino pa pang gusto mong sisihin ko? Yung kapitbahay natin? Eh wala naman silang ginagawang mali. Yan ang dapat sa'yo, matanda ka. Bakit mo ako sinampal, Oli? Kasi masyado ka madaldal. Aga-aga naninermon ka na naman dyan. Pero nanay mo ako. Hindi mo ako dapat sinaktan. Masasaktan ka pa lalo sa akin kapag hindi ka pa nanahimik dyan. Napakasama mong bata ka! Ikaw ang masama! Kasi paulit-ulit mo na lang inuungkat yung mga kasalanan ko. Kaya paano ako makakausad yan? Sige nga! Saka akala mo naman kung sino kang perpekto. Eh kasalanan mo rin naman kaya tayo mahirap. Bakit ko naman naging kasalanan yon? Basta! Alam ka naman kasalanan ng kapitbahay, di ba? Alam mo may masisi ka lang eh. Ako nga lagi yung sinisisi. Kaya sisisihin ko rin kayo para patas lang. Napakabastos mo talaga, Oli.
Hindi kita pinalaki at pinag-aral para ganituhin ako. Baka nakakalimutan mo magulang mo pa rin ako, pero nakuha mo akong sampalin. Madadagdagan ko pa yung sampal ko sa inyo kapag hindi pa kayo nanahimik dyan. Buti pa, pagtimplan nyo na lang ako ng kape. Para naman sumarap-sarap tong almusal ko. Saka para may pakinabang ka. Magtimpla ka mag-isa mo. Ah, ganun ha? Gusto mo talaga masapak mukha mo no? Sige, halika rito para makita mo yung hinahanap mo. Papadudot kaya pala kinabukasan ay nakita ko na lamang na may black eye at ilang maitim na pasa si Ate Selma sa braso niya. Pinilit pa nga niya itong itago sa akin pero nahalata ko pa rin. Katwiran na lamang niya. Sa mga nagtatanong ay naaksidente raw siya. Nakasalanan niya raw kasi hindi siya naging maingat. Pero hindi ako kumbinsido at naniwala sa mga sinabi niya. Pero hindi ko muna kinompronta ng araw na yon si Ate Selma dahil baka hindi pa siya handa na magsabi sa akin. Mabilis na nagdaan ng 2 linggo saktong gumaling na ang black eye niya at iba pa niyang mga pasa sa katawan. Ay gano'n na lamang ang gulat ko nang may iniinda naman siyang pasos sa kamay. Naipagamot na raw niya yon bagaman masakit at sariwa pa rin pero hindi naman siya pwedeng basta-basta na uma-absent sa trabaho ng dahil lamang doon. Malaki rin kasi ang mawawala sa kanila ng mga no work no pay papadudot. Ikaw talaga, nilibre mo pa ako ng hapunan? Baka naman nakabawas pa ako sa budget mo, ha? Ay, hindi naman po. Sweldo rin naman tsaka gusto ko po talaga kayong ilibre. Sabi nyo, sweldo rin naman ngayon nung kinakasama ng anak nyo. At narinig nyo na plano nilang kumain sa labas ng mga anak nila. Oo, sigurado ako na pag-uwi nila matutulog na lang ang mga yon kasi busog na. Kaya nga po mas mabuti na kumain na rin kayo para busog na kayo pag uwi nyo sa bahay nyo. Salamat talaga. Lalo na dito sa mga in-order mo sa akin. Ang dami-dami. Baka hindi ko pa nga maubos yung iba. Pwede nyo naman pong i-take out kung hindi nyo mauubos pero sana kumain pa rin kayo ng marami. Nag-aalala po kasi ako sa inyo eh. Ha? Bakit naman? Eh kasi parang nangangayayat na kayo. Napaisip tuloy ako kung nakakakain ba kayo ng maayos sa bahay nyo. Ay, oo naman. Pero konti lang din kasi ako kumain kapag nasa bahay. Dahil madalas hindi naman ako tinitirhan ng kanin at ulam ng anak ko. Katwiran niya sila naman daw ng kinakasama niyang bumili nun kaya bakit daw ako makikikain? Ang kakapal naman nila? Sila na nga po yung nakikitira sa inuupahan nyo, di ba? Baka nakakalimutan nila na kayo yung nagbabayad ng renta nyo. Malamang nakalimutan na nga nila. Pero mabait naman sa akin yung kinakasama ng anak ko. Pinagtatabi ako nun ng pagkain kapag nauunang umuwi sa akin. Kaya lang minsan, nagsasabi na wala na raw natira kasi inubusan na ako ng anak ko. Ewan ko dun, ang lakas kumain tapos wala namang trabaho. Partida, napakatamad pang kumilos sa bahay niyan. Magsabi nga po kayo ng totoo. Yung mga pasa nyo tsaka black eye. Tapos yung paso nyo sa kamay, gagawin ba yan ng anak nyo? Ha? Bakit mo naman natanong? Kasi alam naman po natin na magagalitin yung anak nyong yun. Tapos, lagi pa kayo nagtatalo kaya naisip ko baka lang naman nagagawa rin niya kayong saktan. Kaya sabihin nyo, pinipisikal po ba kayo ni Oli? Ano kasi? Huwag po kayong matakot na Selma. Gusto ko lang naman pong malaman eh. Wala naman po akong gagawin sa anak nyo. Pero syempre, bilang anak-anakan nyo na rin eh, hindi ko lang mapipigilang mag-alala. Alam ko naman yon. Kaya pasensya ka na sa akin kung nagsinungaling ako. Siguro gusto ko lang din na pagtakpan yung anak ko kahit na nagawa niya akong saktan. Ibig sabihin, kagagawan nga ni Oli yung mga pasa at black eye at yung paso nyo sa kamay? Yung mga pasa at black eye, oo. Pero tong paso, hindi naman siya yung may gawa. Ano lang, binuhat lang niya at tinagilid yung mesa namin habang nagtitimpla ako ng kape. Kasi nagalit siya sa akin dahil hindi ko siya nabigyan ng pera pang yosi. Kasalanan niya pa rin kung bakit kayo may paso sa kamay. Hindi naman niya yung sinasadya. Anong hindi sinasadya? Alam niya nagtitimpla kayo ng kape tapos aanuhin niya yung mesa? Malamang matatapunan kamay niyo ng mainit na tubig. Grabe sobrang sama naman ng anak niyong yan. Nakakagigil na Selma ha?
tinulungan din naman niya akong gamutin yung kamay ko. Tsaka alam ko gagaling din tong paso ko. Hindi po ba kayo galit sa kanya? Kasi siya pa talaga yung may gana magwala porque hindi nyo lang nabigyan ng pangyosi? Hindi. Kung may pera lang naman ako, bibigyan ko siya. Para hindi na umabot sa ganon. Ay, ibang klase po talaga kayo. Kung sa akin ginawa yan, kahit na anak ko pa yan, ako, palalayasin ko siya sa pamamahay ko. Madaling sabihin, mahirap gawin. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nararanasan maging isang nanay na katulad ko. Tsaka kahit naman ganun si Oli, anak ko pa rin naman yun. Sa akin pa rin siya nanggaling ng kuya niya kaya mahal na mahal ko sila. Papadudot ang sakit-sakit para sa akin na makitang sinasaktan at inaabuso si Ate Selma ng sarili niyang anak. Hindi kasi ganon ang tamang trato sa mga magulang. At ewan ko ba naman kung saan nakuha ni Oli ang kakapalan ng pagmumukha niya at lakas ng loob para pagbuhatan ng kamay ang nanay niyang nagtataguyod sa kanila ng pamilya niya. At walang hinangad kundi ang mapabuti sila. Sa kabilang banda ay napaisip din ako sa mga punto ng sinabi ni Ate Selma tungkol sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Alam ko naman na walang magulang ang kayang tiisin ng mga anak nila, pero paano naman kung meron ng pananakit at pang-aabuso? Napatanong tuloy ako sa aking sarili kung hanggang saan naabot ang pagiging magulang. Kung kulang na lang ay patayin ka na. Hindi lang sa sama ng loob kundi sa pamimisikal na ginagawa ng sarili mong anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, laging sinasabi sa akin ni Aling Selma na mas maiintindihan ko raw ang pakiramdam niya bilang isang ina kapag nagkaroon na ako ng anak. At some point, sang-ayon naman ako doon dahil naniniwala ako na hindi natin lubusang maunawaan ang pinagdaraanan ng isang tao hanggat hindi tayo ang nakakaranas ng mga karanasan niya. Pero kung mabugbog lang naman ako ng anak na iluluwal ko, na palalakihin at aalagaan ay mabuti pang wag na lamang akong magkanak. Kontra rin ako sa paulit-ulit na pagpapatawad ni Aling Selma kay Oli, lalo na hindi naman ito kinikita ng pagbabago. Tingin ko'y lumalala pa nga ang pagiging masama ng ugali nito habang tumatagal. Isang araw ay hindi nakapasok sa opisina si Ate Selma tapos ay naulit pa yon kinabukasan kaya naman nag-worry na ako sa kanya. Ang sabi lang ng mga kasamahan niya ay meron daw siyang sakit. Doon ako lalong nag-alala at nag-decide na puntahan siya sa inuupahan nila sa Pasig para sana bisitahin at dalhan ng kaunting prutas at gamot. Sakto half day lang kami noon kaya marami pa akong oras para hanapin at ipagtanong-tanong yung tinitirhan nila sa barangay na minsang nabanggit niya sa akin noon. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nakarating ako sa inuupahan nila, Ate Selma, bandang 3:00 ng hapon. At gano'n na lamang ang gulat ko sa naabutan kong eksena, Papa Dudut. Hanggat hindi mo sinusoli sa aking cellphone na binigay mo! Wala na yon! Binenta ko na yon! Sino may sabi sa'yo na ibenta mo? Ginagamit ko yun! Bobo ka ba? Hindi naman sa'yo yon! Sa akin yun dahil ako nagbabayad doon! Tsaka kailangan ko ng pera! Kasi magbabayad na tayo nitong inuupahan natin! Wala akong pakialam! Sana nanguta ka sa iba o di kaya binenta mo yung kidney mo para magkapera ka! Dapat talaga siya tinatanggalan ng buhok sa alit eh! Sinira mo araw ko, lintik ka! Bitiwan mo ako, anak. Parang aawa mo na. Hindi ka nga naawa sa akin eh! Alam mo naman na yun lang ang libangan ko! Ibibili na lang kita ng bagong cellphone pag nakaluwag-luwag ako. Sana naman maintindihan mo lalo ngayong may sakit na ako. Kaya hindi din ako nakakapasok sa trabaho. Wala akong pakialam! Basta ibalik ko sa akin yung cellphone ko! Jira? Hoy, Oli! Bitiwan mo yung nanay mo! Sino tong hayop na to? Hoy, pakialamera! Ba't mo lang pangalan ko ha? Obvious naman na ikaw yung anak na laging kinukwento sa akin ng nanay
Ayaw mong awatin ako? Nanay ko naman to! Kaya gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa kanya! Huwag kang makailap dito! Ah, ganon! Hayop ka! Bakit mo ako sinuntok? Ano? Matapang ka, di ba? Tumayo ka dyan at magsuntukan tayo! Ipakita mo kung sino ka! Total, kinakaya-kaya mo lang naman din yung nanay mo eh! Nay! Sino ba yung babae na yan? Bakit ang lakas manuntok? Santissima, tumigil na nga kayo! Namumuro na po kasi tong anak nyo na Selma eh! Nanay niya kayo pero kung sakta niya kayo, ganun na lang! O ano? Tumayo ka dyan! Gusto mo pala ng away ha? Halika! Patitikimin uli kita ng kamao ko! Tapos tatadyakan ko pa yung mukha mo para magtanda ka at matuto ka rumispeto sa nanay mo! Iyoko na! Sakit mo manuntok! Madudurog pa ako sa'yo! Aba di mabuti alam mo? Jira anak, kumalma ka lang. Huwag mo nang patulan si Oli. Hindi na yan nalaban. Halata nga po eh. Mag-sorry ka kay Jira ngayon din, Oli. Bakit ako pa kailangan mag-sorry sa babaeng yan? Eh siya kayo nanuntok! Tinatanong mo pa talaga? Nakakahiya ka kasi naabutan kanyang sinasabunutan ako. Gawain ba yun ng matinong anak, ha? Hala, sige, mag-sorry ka. Kung hindi ka ba naman talaga si Raulo? Buisit naman ha! Bakit kasi kailangan ko pa mag-sorry? Gawin mo na lang. Hala, Nay Selma, parang malala na po yung ubo nyo ah. Ayos na po ba kayo? Ayos lang ako, huwag ka mag-alala sa akin. Ay, pasensya ka na kung naabutan mo pa kaming ganito kagulo sa bahay, ha? Sa totoo lang hiyang-hiya na ako sa iyo. Ang gulo-gulo ng pamilya namin. Papadudot, alam ko na delikado ang ginawa ko noong pumagitna ako at umawat sa matinding away ng mag-ina. Pero hindi ko na naisip ang kaligtasan ko dahil nanaig sa akin ang silakbo ng damdamin at matinding galit nang makita kong aktwal na sinasaktan ni Oli ang nanay niya. Galit na galit ako noon na parang gusto ko siyang balatan ng buhay. Nakita ko naman ang reaksyon ng mukha ni Oli na nagulat sa mga nangyari. Naguluhan at natakot siya dahil sa akin. Kung hindi ninyo na itatanong ay black belter ako sa taekwondo noong high school at nag-aral ako ng self-defense noong kolehiyo. Kaya kahit papaano ay may kaalaman naman akong depensahan ng sarili ko. Bonus na rin na nasuntok ko si Oli para makaganti man lang kahit papaano sa mga ginawa niya sa nanay niya. Plano ko pa nga sanang ipabarangay ang ulupong na yon, kundi lang kami inawat ni Ate Selma. Doon ko nalaman na sobrang lala na pala ng lagnat niya. Kaya nag-focus na lamang kami ni Oli sa pagdadala sa nanay niya sa pinakamalapit na ospital. Na-confine ng 2 araw at 1 gabi sa ospital si Ate Selma. Pero mabilis din naman siyang gumaling kaya nakalabas na rin siya. Ako ang nagbayad ng bills at bumili ng mga gamot niya. Hiyang-hiya nga siya sa akin pero sabi ko ay wala yon. Masaya ako na tulungan siya at ang laki rin ng pasasalamat niya sa akin dahil 2 araw na raw talaga siyang tinitiis ang lagnat niya. Hindi siya makabili ng gamot at makapagpadoktor man lang dahil mas inuuna niya ang pagkain at iba pang mga gastusin ng kanilang pamilya, Papa Dudut. Salamat talaga, anak. Kasi tinulungan mo ako dun sa pagpapagamot ko sa ospital. Nakakahiya lang talaga kasi napagastos ka pa sa akin. Wala po yun, Nay Selma. Tsaka kaya nga po ako pumunta nun sa inyo kasi alalang-alala na po ako sa inyo dahil 2 araw na kayong hindi nakakapasok sa trabaho. Kaso ayun nga, iba naman po yung naabutan ko. Ang lala.